counsel namin. Yung counsel namin. Legal counsel. Attorney Topacio. Ano po ito? Paliwanag lang po sa mga kababayan natin, ano bang pinunta natin sa Supreme Court today? Nag-file po kami ng contempt, indirect contempt case po against Senator Vicente Soto today. Dahil po sa mga sinasabi niyang inaatake po niya ang kapangyarihan po kumbaga ng korte na mag-promulgate at protektahan po ang tinatawag nating due process na karapatan ng kung sino man, kay maliit na tao po man yan o kay vice-presidente po. At kine-question niya po yung pinaka-ugat na galing po sa konstitusyon natin na kapangyarihan ng Supreme Court na protektahan po yun na makikita po natin sa decision ng Sara Duterte versus Sara. Pwede po bang i-elaborate niyo po yung mga specific moment na ito ni Senate President? So halimbawa po, sinabi niya una, mas magaling pa yung o kaya mas alam pa ng first year law student yung dapat na nasa konstitusyon kung paano umusan yung proseso ng impeachment. Pangalawa, sinasabi po niya na hindi familiar yung ponente si Justice Leonek sa rules po ng Senate. Pangatlo, at sinasabi pa po niya kung pwedeng galawin ng Korte Suprema yung rules na nasa Constitution ay dapat galawin din ng Senate at mag-charter change. Okay, maraming salamat po, sir. Kayo po. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Thank you. Alright, Chef Buddy, live, baby! Andito ngayon yung original Magnificent Seven, whose impeachment complaint, yung third impeachment complaint ay hinarang ng Congress last time, pero same Magnificent Seven ang nagsasampa ng contempt case ngayon laban kay Senator Vicente Soto dahil hindi pwede na sunod-sunod ang kanilang pag-violate ng Constitution. Binviolate nila yung Constitution before sa hindi nila pagtanggap ng aming third impeachment complaint. Ngayon, ipa-violate pa rin nila yung Constitution dahil hindi daw nila susundin yung Supreme Court decision na sinasabi na wag nang ipagpatuloy yung impeachment laban kay Sara na nakapending ngayon sa Senate. What? Hindi pwede! Bilang Magnificent Seven member, kailangan namin lumaban dito sa kanilang sunod-sunod na pag-violate ng Constitution. At dahil dyan, kasama pa rin natin siya, as usual, Mr. Ferdy Topacio, Mr. Jim Paras, Cathy Binag, and Mr. Manuel Luna. Where art thou, sir? At yun po. At itong case na to ay hindi ito basta-basta dahil may president ito. Dahil noong 1949, yung lolo ni Senator Tito Soto, ang pangalan din ay Vicente Soto, ay sinampahan din ng similar case, indirect contempt. At na-convict siya doon. Kaya mataas ang confidence namin na matatalo rin si Vicente Soto dito sa case na ito. Dahil doon sa case na yun, yung lolo niya before, ang sinasabi ay wag sundin or mali yung decision ng Supreme Court at sinasuggest niya na palitan yung members ng Supreme Court. Hindi ba't pareho rin yung sinabi ni Senator Tito Soto this time? Sinasabi niya na mali yung decision ng Supreme Court at nagsasuggest siya ng tsa-tsa at ini-insinuate na napalitan yung mga members ng Supreme Court dahil mali yung kanyang decision. Confident kami na same reasoning ay mako-convict itong Senator Vicente Soto. Pangalawang Soto na mako-convict, this time ng indirect contempt, consistent sa jurisprudence ng kanyang lolo dati. Indirect contempt, pwede siyang maparusahan ng pagkakakulong at pagpapa-fine. Kahit sabihin niyang freedom of speech niya yung kanyang pagsabi, sabihin na natin na given that, alam naman natin ang ating Supreme Court ay yung branch ng ating government na natitira na lamang na may modo pa na hindi sila nagsasalita kapag binubuli sila. Pero this time dahil nag-file kami ng petition case, laban sa kanya may pagkakataon ang Supreme Court ngayon na i-defenda or i-defend ang kanilang sarili formally dito sa case na ito. At ipinagdarasal namin na ilalatag nila na parusahan din si Vicente Soto III ng same fine or imprisonment dahil mali ang kanyang ginawa. Yeah, buddy! Alright! Sunod-sunod na paglabag ng konstitusyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ang Magnificent Seven ay patuloy na lumalaban sa administrasyon sa kanilang consistent na paglabag ng ating konstitusyon. Hindi pwede na hindi ninyo tinanggap yung aming third impeachment complaint laban kay BBM, violating the Constitution, and this time gusto nyo pa rin i-violate yung Constitution sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa desisyon ng Supreme Court at bubuhayin ninyo yung sinabi na illegal at void
na impeachment case na nasa Senate ngayon. Wow! Grabe tong administrasyon na ito. Nagva-violate talaga kayo ng Constitution. Consistent. At makakaasa kayo. Kapag consistent kayong lumalabag sa batas at sa ating saligang batas, ang grupo na ito ay patuloy na lalaban sa inyo. Dahil kapag kami ay titigil, hindi pwede na magwagi ang kasamaan dito sa ating bansa. Yeah, buddy. Alright. Decide noon kay Corona case. Yuhu! Masyado hilig sa sarili itong